Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang lalaking nilait at pinagtawanan matapos pumasok sa isang pagupitan. Si Jerome ay naglingkod ng 20 taon ng kanyang buhay bilang isang Marine Corps. Siya ay isang matapang at magiting na sundalo na nakaranas ng mga kasamaan ng digmaan. Namimiss niya ang pakiramdam noong ginagawa pa niya ang kanyang layunin at pagkakaibigan na meron siya sa militar. At medyo nahihirapan siyang mag-adjust sa paglipat sa sibilyang lipunan. Ang kahirapan ni Jerome sa pag-a-adjust sa kanyang panibagong buhay ay pinalala pa ng katotohanang wala siyang karanasan sa pamamahala ng pera. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging malungkot at nag-iisa si Jerome. Nahihirapan siyang pagkasyahin ang kita at palaging nag-aalala tungkol sa pera. Nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa iba hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili na bumabalik sa pag-iinom ng alak bilang paraan upang harapin ang pakiramdam ng nag-iisa at stress. Samantala, lalo naman itong pinalala ang sitwasyon at natagpuan ni Jerome ang sarili na nawawala ng kontrol. Sa kalaunan, nawala ni Jerome ang kanyang tirahan na inantay niya ng 6 na taon upang mapasa kanya. At ngayon ay wala na siyang tahanan at namumuhay na lamang sa mga kalye na walang ibang ari-arian kundi ang mga damit sa kanyang katawan at ilang baryang nakuha niya pang lilimos araw-araw. Pakiramdam ni Jerome na naabot na niya ang pinakamababang bahagi ng kanyang buhay at hindi niya alam kung paano makakabangon muli. Naglalakad-lakad si Jerome sa mga kalsada habang ang kanyang isip ay paulit-ulit na binabalikan ang isang partikular na araw mula sa kanyang nakaraan. Ito ay noong araw na nasawi ang isa niyang kasamahan sa operasyon at hindi matanggal sa kanya ang alaalang ito. Ang kanyang isip ay parang gulong na laging umiikot hanggang sa bumaling siya sa alak upang takasan ang sakit. Habang naglalakad siya sa hanay ng mga tindahan, napansin niya ang isang salon. Nakita ni Jerome ang kanyang refleksyon sa bubog na pader at siya'y napahinto. Natigilan siya sa kanyang nakita. Ang lalaki na nakatingin sa kanya ay malayo sa itsura ng dating sundalo. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo at ang kanyang balbas ay lumago, sapat na upang takpan ang kanyang mukha. Naramdaman ni Jerome ang sakit ng kahihiyan nang maisip kung gaano siya nalugmok. Naging isa siya sa maraming mga walang bahay na veterano na naglalakad sa mga kalye, nalimutan na ng lipunan at naiwang mag-isa. Habang patuloy siyang nakatitig sa kanyang refleksyon, nakaramdam si Jerome ng determinasyon na kung saan ay dumadaloy sa kanya. Alam niyang kailangan niyang magbago upang mabawi ang kanyang dignidad at magsimulang muli. Ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang patutunguhan at isa pa ay nagdududa siya kung mayroon siyang lakas upang harapin ito. Mahigpit niyang hinawakan ang ilang baryang pinaglimusan, nag-aalinlangan sa harap ng salon kahit hindi niya tiyak kung sapat na ang pera at humanap ng lakas ng loob para pumasok. Sinalubong siya ng mga mapanghamak na tingin mula sa mga tauhan ng salon at ang isa sa mga ito ay sinimangutan pa siya at nagkomento ng tungkol sa kanyang amoy. Pasensya na. Alam kong hindi ako mabango pero pwede nyo ba akong gupitan kahit mabilis lang? Naramdaman ni Jerome ang kahihiyan habang sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Mahinang sabi ni Jerome. Umikot ang mata ng isa sa mga babae na nagngangalang Tina at umiling. Pasensya na, pero hindi kami charity dito. Subukan mo na lang maghanap ng mga lata dun sa basurahan. At itinuro ni Tina ang kalapit na basurahan. Nang maramdaman ang kahihiyan at pagkadismaya, tumalikod si Jerome upang umalis ng salon. Habang papalabas na siya ng pinto, narinig niya ang isa sa mga babae na tumawa ng patago at bumulong sa kanyang kasamahan. Ano ba naman yan? Naisip pa talaga niyang pumasok dito? Sabi ng babae na may sapat ng lakas para marinig ni Jerome. At akala naman niya, papapasukin natin siya dito sa ganyang itsura. Sabi ng isa pang babae at pagkatapos ay nagtawanan ang mga ito na lalong nagparamdam ng kahihiyan kay Jerome. Huminga siya ng malalim at sinubukang pigilan ang kanyang mga luha habang papalayo sa salon. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang wala na siyang lugar sa mundong ito. Ibinigay niya ang lahat sa kanyang bansa, ngunit ganito lamang pala siya tatratuhin. Isang masakit na katotohanan na kinakaharap niya araw-araw. Umalis si Jerome nang hindi man lang nagsalita ng kahit ano dahil alam niyang walang saysay ang mag-react sa isang bagay na nakasanayan na niya.
Paglabas niya, isang babae ang lumapit sa salon at tiningnan siya nito. Sir, maganda po ang gupit. Akala niya ay nagpagupit na si Jerome. Salamat, pero hindi ko talaga gusto. Natatawang sabi ni Jerome at naglakad papalayo. Sir, kagagaling niyo lang po sa salon namin ah. Gusto niyo pong ipaayos ulit ang buhok niyo? Nalilitong sabi ng babae. Huminto si Jerome at tiningnan ito ng may ngiti sa kanyang mukha ng ilang sandali. Salamat, iha, pero walang oras para sa akin ang mga kaibigan mo. Iniisip ng babae na tila kakaiba yon dahil mayroon naman 2 available na hairstylist. Sir, pasok po kayo. Aayusin ko ang buhok nyo. Napabuntong hininga si Jerome at pakiramdam niya ay kailangan niyang sabihin sa babae ang totoong nangyari. Ay, Diyos ko! Pasensya na po, sir. Kakadating ko lang sa trabaho. Hayaan nyo. Bibigyan ko kayo ng magandang gupit para makabawi ako. Puno pa ako ng energy ngayon. Pasensya na, iha, pero wala akong pambayad. May kaunti lamang akong barya. Pwede mo kaya akong gupitan kahit yung pang mabilisan lang? Sige po, sir. Pasok po kayo. Pwede ko po kayong gupitan ng kung anong gusto nyo. Pero sa tingin ko, may magagawa ako na mas magugustuhan nyo. Ngumiti ang babae na nagngangalang Rachel at inanyayahan si Jerome na pumasok habang hawak ang pinto at sabay silang pumasok sa salon. Napansin sila ni Tina at napabuntong hininga ng bahagya. Aya na naman, sabi ni Tina sa sarili. Si Rachel na hindi alam ang reaksyon ni Tina ay lumapit sa receptionist at binati ito ng isang ngiti. Hi Lani, pwede mo bang tawagan yung babaeng may appointment ng 10 at tanungin mo kung pwede siyang pumunta ng mas late? Mga 11:20. Masayang tanong ni Rachel. Bakit? Anong nangyari? Oh, may kliyente ako dito. Tiningnan ni Rachel si Jerome at sinipat naman nila ni si Jerome mula ulo hanggang paa. Pinalayas na namin itong lalaki na to kanina lang ah. Ano bang sinabi niyan sa'yo para ayusin mo ang buhok niyan? Ano ka ba, Lani? Kalma ka lang, okay? Diyos ko naman. Sagot ni Rachel habang tinatanggal ang kanyang jacket. Rachel, parang kilala mo itong pulubi. Bakit ka nagmamalasakit? O baka naman tatay mo siya? Natatawang sabi ni Lani. Tiningnan ni Rachel si Lani. Nararamdaman niya ang galit. Pero naalala niyang kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon at huwag i-level ang sarili sa mga ito. At pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sige, paano nga kung siya ang tatay ko? Anong gagawin mo? Nakatayo lamang doon si Jerome na hindi alam kung ano ang gagawin. Ayaw niyang maging sanhi ng gulo, kaya't gusto na lang niyang umalis ng mga sandaling iyon. Biglang lumabas si Tina mula sa isang kwarto at nakita niya si Jerome na nakatayo doon. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta dito? Napalingon si Rachel kay Tina ng kaunti at medyo nagulat ito. Hi Tina, kamusta ka na? Sabi ni Rachel habang sinusubukang magbukas ng ibang topic at plastic na mangumiti si Tina. Okay lang ako, salamat. Sabi nito bago mapunta ang atensyon sa magazine. Ramdam ni Rachel ang tensyon sa hangin kaya't napagpasyahan niyang balewalain na lamang si Tina at tumuon sa kanyang kliyente. Nagpatuloy ang mga babae sa pagbibigay ng hindi magandang mga komento at sinubukan ni Rachel na makipag-usap sa mga ito. Ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Nakita ni Jerome kung gaano naapektuhan si Rachel, kaya't humingi siya ng paumanhin sa abala na kanyang naidulot. Pasensya na, Rachel. Aalis na lang ako. Ayaw ko silang gawing hindi komportable. Maraming salamat na lang. Sabi ni Jerome habang nagsisimulang maglakad palabas. Hindi po, wala po kayong ginawang mali. Kailangang matuto ang mga babaeng ito ng tamang asal. At huwag husgahan ng mga tao base sa kanilang mga itsura. Sigaw ni Rachel sa mga babae. Kinuha niya ang kanyang jacket at umalis na may pagdabog sa pinto. Rachel, iha, pasensya na talaga sa nangyari. Humingi ng paumanhin si Jerome. 2 linggo lang po ito, sir. Hindi malaking bagay. Kakayanin ko ito at sisiguraduhin kong magugupitan kayo. Ayos? Determinadong sagot ni Rachel. Umalis sila sa may salon at inalok ni Rachel si Jerome na pumunta sa kanyang bahay para mabigyan siya ng magandang gupit. Pwede ho kayong maligo at mag-relax ng kaunti. Mungkahi ni Rachel pagkatapos gupitan si Jerome. Nag-aalangan si Jerome noong una, ngunit sa huli ay pumayag din ito
at labis siyang nagpapasalamat sa kabutihan ni Rachel. Habang naliligo siya ng maligamgam na tubig, hindi niya maiwasang mapuno ng emosyon dahil sa pakiramdam ng pagiging malinis muli matapos ang mahabang panahon. Wow, ang sarap ng pakiramdam. Naisip niya sa sarili. Paglabas niya ng shower, nagulat si Jerome dahil kung gaano siya gumwapo dahil sa bagong gupit at trim na balbas. Tumayo siya sa harap ng salamin ng matagal. Hinahangaan ang kanyang refleksyon at nakakaramdam ng bagong kumpiyansa sa sarili. Samantala, habang patuloy niyang tinitingnan ang kanyang sarili, bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Naisip niya habang may mga luha sa kanyang mga mata. Ganito ang itsura ko bago ako mamuhay sa lansangan. Napansin ni Rachel ang biglang pagbabago ng pakiramdam ni Jerome, kaya't nilapitan niya ito ng may pag-aalala. Okay lang po ba kayo? Malumanay na tanong ni Rachel habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Jerome bilang pampalubag loob. Pinunasan ni Jerome ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti ng kaunti. Oo, okay lang ako. Nakakagulat lang na ngayon ko lang napagtanto kung gaano karami ang nawala sa akin. Sabi nito na nanginginig ang boses at tumango si Rachel ng may pag-unawa. Nauunawaan ko pero tandaan mo, ito pa lang ang simula. Makakabangon ka muli at magkakaroon ng mas magandang buhay. Niyakap ni Rachel si Jerome ng may pagsuporta. Naramdaman naman ng lalaki ang kaunting pag-asa sa kanyang puso. Nagpapasalamat sa mga salitang sinabi ni Rachel na nakakapagpalakas ng loob. Salamat! Sabi ni Jerome na may determinasyon na baguhin ang kanyang buhay. Habang magkasama silang umiinom ng kape, ikinuwento ni Jerome kay Rachel ang kanyang kwento at kung paano siya nauwi sa lansangan. Naantig si Rachel sa kanyang kwento at napagtanto kung gaano karaming tao na kagaya ni Jerome ang maaaring nahihirapan sa mga lansangan. Nag-isip siya kung paano niya magagamit ang kanyang oras ng produktibo, lalo na ngayon na hindi na siya babalik sa salon. Hindi pa siya ganoon kahusay at isa pa ay bago pa lamang siya sa salon. Tiningnan niya si Jerome at biglang napaisip. Sir, marami ka po bang kilalang tao na walang tirahan? Oo, may ilan akong kilala. Nagkaroon ng ideya si Rachel na mag-practice ng kanyang kakayahan sa pag-istilo ng buhok sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng gupit sa mga taong nasa lansangan. Habang iniisip niya ito, naisip niyang magiging maganda kung may kasama siya at tumingin siya kay Jerome. Sir, alam ko po na kakaiba ito, pero gusto niyo po bang sumama sa akin at mag-alok ng gupit sa mga nangangailangan? Si Jerome na maraming oras ay agad pumayag. Lumapit sina Rachel at Jerome sa kanilang unang kliyente, isang lalaking walang tirahan na nagngangalang Mark at kung saan ay matagal ng kaibigan ni Jerome. Habang papalapit sila kay Mark, nagulat ito nang makita si Rachel kasama si Jerome. Ngunit hindi agad nito nakilala ang kaibigan dahil sa maayos nitong kasuotan. Bihira lamang na may taong maayos ang suot ang magbibigay pansin sa kanya, lalo pa at makikipag-usap. Mark, kamusta ka na? Jerome, ikaw ba talaga yan? Gulat na sabi ni Mark at tumawa naman si Jerome. Oo pare, ako nga ito. Makinig ka. Nagsisimula kami ni Rachel ng bagong proyekto at naisip namin na baka interesado ka. Anong klaseng proyekto yan? Nag-aatubiling tanong ni Mark. Nagbibigay kami ng libreng gupit sa mga taong nakatira sa mga lansangan. Sabi ni Rachel at lumaki naman ang mga mata ni Mark. Wow, ang bait nyo naman. Karamihan sa mga tao ay iniiwasan o hindi kami pinapansin. Hindi kami katulad ng karamihan. So, ano sa tingin mo? Gusto mo bang magpagupit? Nakangiting sabi ni Jerome at sandaling nag-alinlangan si Mark bago tumango. Sige, bakit hindi? Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagpagupit. Nagpalitan ng nasasabik na tingin sina Rachel at Jerome habang sinisimulan nilang iayos ang kanilang mga gamit. Ito pa lang ang simula ng kanilang inaasahang magiging makabuluhang proyekto. Habang sila nagtatrabaho ay may natuklasan silang mga nakakagulat na pangyayari. Marami sa mga taong ito ay mga bihasang profesional na dumanas ng matinding pagsubok. Nakausap nila ang mga dating engineer, mga chef at maging ang isang dating abogado. Napukaw ang damdamin ni Rachel sa tibay ng loob at mga talento ng mga taong kanilang nakilala.
Kaya't sinimulan niyang ibahagi ang kanilang mga kwento sa social media sa pag-asang mabigyan ng pansin ang tungkol sa isyu ng mga taong nauwi sa lansangan. Sa hindi inaasahan, nag-viral ang mga post at hindi nagtagal, nagkaroon ng mga donasyon mula sa mga gumagamit ng social media sa iba't ibang panig ng mundo para sa kanilang adhikain. Dahil sa mga naipong pondo, nagawa ni na Rachel at Jerome na palawakin ang kanilang programa. Hindi lamang sa pagbibigay ng mga gupit, kundi pati na rin sa pagsasanay para sa trabaho, paggawa ng resume at mga oportunidad sa networking para sa mga taong walang tirahan na kanilang nakilala. Desidido silang tulungan ang mga tao na makabangon muli at bawiin ang kanilang mga buhay. Sa loob lamang ng 2 buwan, nakagawa ng kahangahangang progreso sina Jerome at Rachel sa kanilang misyon na tulungan ang mga taong nasa lansangan. Sa suporta ng mga mapagbigay na nagdo-donate at sa kanilang walang pagod na pagsisikap, nagawa nilang matulungan ang maraming tao na nangangailangan. Nakatulong din ang trabaho kay Jerome. Hindi na siya nanirahan sa lansangan at nagkaroon ng bagong layunin sa buhay. Napansin ni Rachel ang dedikasyon at sipag ni Jerome. Kaya inalok niya ito ng matutuluyan at tulungan siya sa kanilang lumalaking charity. At magkasama silang nagpatuloy sa kanilang misyon. Napagpasyahan nilang magtayo ng isang non-profit na organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa komunidad ng mga taong nasa lansangan. At parami ng parami ang mga nagbobolontaryo at donasyon na dumarating araw-araw. Dahil sa pagmamahal at kasanayan ni Rachel sa pamumuno, ay siya ang napili ng organisasyon upang maging tagapamahala ng kanilang charity. Samantala, tumanggap si Jerome ng isang papel bilang administrasyon. Tumutulong siya sa pang-araw-araw na operasyon at upang tiyakin na ang kanilang charity ay mananatiling tapat sa misyon, na tulungan ang mga tao na makabangon muli. Magkasama silang nagpatuloy sa paglikha ng positibong epekto sa buhay ng mga taong dumaan sa matinding pagsubok. Isang mapayapang hapon, habang nag-i-enjoy sila ni Rachel sa damuhan ng parke, may laman at masaya ang ngiti sa mukha ni Jerome habang iniisip ang kanyang ginagawa. Ang ganitong klase ng trabaho ang nagpapaalala sa akin noong nasa Marines pa ako. Mahal ko ang pagiging bahagi ng isang koponan at ang pagtatrabaho kasama ang tunay na tapat na mga tao. Si Rachel ay umupo sa tabi niya, tila mas tahimik kaysa karaniwan. Napansin ito ni Jerome at nag-alala. Okay ka lang ba, Rachel? Kumalma si Rachel at huminga ng malalim. Sir, ang ama ko po ay namatay noong nasa Marines pa siya. Pag-amin nito habang ang boses ay mahinahon at naglalaman ng damdamin. Nagbago ang ekspresyon ni Jerome at lumapit siya kay Rachel upang damayan ito. Pasensya ka na, Rachel. Siguradong napakahirap nito para sa'yo. Sabi ni Jerome at tumango naman si Rachel habang umiiyak. Oho, mahirap nga. Pero ang pakikipag-usap sa'yo tungkol dito ay nakakatulong. Hindi ko kasi ito madalas na pinag-uusapan. Tumango naman si Jerome bilang pagpapahayag ng pag-unawa. Naiintindihan ko. Hindi madali pag-usapan ang tungkol sa ganyang bagay. Pero nandito ako para sa iyo, Rachel. Palagi kang pwedeng makipag-usap sa akin. Ngumiti ng kaunti si Rachel sa kabila ng kanyang mga luha. Nagpapasalamat sa mga mabubuting salita at suporta ni Jerome. Salamat, sir. Malaki ang ibig sabihin nito para sa akin. Mula nang pumanaw ang ama ni Rachel, naghahanap siya ng mga taong naging bahagi ng Marines. Naniniwala siya na ang pakikinig sa kanilang mga kwento ay magdadala ng magagandang alaala ng pagmamalaki ng kanyang ama at makakatulong sa kanya na malagpasan ang kanyang kalungkutan. Ang hindi alam ni Jerome, noong unang makita pa lamang siya ni Rachel, alam na nito na dati siyang isang Marine base sa kanyang kilos at ugali. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan, pinagtibay ng kanilang mga magkatulad na karanasan at ng kanilang dedikasyon sa paglikha ng positibong epekto sa mundo. Isang araw, habang naglalakad sila pauwi mula sa trabaho, napadaan sila sa salon kung saan tinanggihan si Jerome na gupitan. Muling bumalik ang mga alaala sa kanila at hindi mapigilan ni Jerome na hindi huminto at tumingin sa lugar. Naalala mo pa ang lugar na ito? Nakangiting sabi ni Jerome. Oo naman, dito nagsimula ang lahat. Nakangiting sabi ni Rachel. Biglang lumabas si Tina
at nakita sina Jerome at Rachel na nakatayo doon. Nakangisi siyang tumingin kay Rachel at pagkatapos ay kinausap si Jerome. Sir, inaabala po ba kayo ng babaeng to? Nagulat si Rachel sa ipinakitang ugali ni Tina at tumingin siya kay Jerome na may kakaibang ekspresyon. Hindi naman, Tina. Sa katunayan yan ay si Rachel ang bagong may-ari ng salon. Nakangiting sabi ni Jerome. Nagulat si Tina at nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naunawaan niya na ang lalaking dati niyang pinaalis mula sa salon ay ang lalaking bumili nito. Naramdaman niya ang hiya at panghihinayang sa kanyang ugali na ipinakita kay Jerome. Nakikita ni Rachel ang pagkukulang na nasa mukha ni Tina. Samantala, nagdalawang isip si Tina bago magsalita. Paumanhin ho, sir, sa paraan kung paano kita tinrato dati. At biglang tumakbo ito pabalik sa loob ng salon. Hindi niya alam kung mananatili pa ba siya o aalis na. Nagulat si Rachel sa hindi inaasahang pangyayari. Lumabas na si Jerome at ang ilang mga kasamahan nila sa charity ay naghanap ng salon na pwedeng maglingkod sa lahat. Ano man ang kanilang pinagmulan o kalagayan sa pinansyal, nakatagpo sila ng taong may-ari ng salon na may pinagdadaan ng problema at ipinahayag ang pagnanais nito na ipagbili ang salon. Sinamantala ni na Jerome ang pagkakataon at napagpasyahan na ibigay ito kay Rachel bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang sipag at dedikasyon. Nang ibahagi ni Jerome ang balita kay Rachel, napahanga ito at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Binili niyo ang salon para sa akin? Oo, ginawa namin. Sa'yo na ang lahat, Rachel. Nakangiting sabi ni Jerome at dumaloy naman ang mga luha ng kaligayahan sa mukha ni Rachel at mahigpit niyang niyakap si Jerome. Hindi ko alam kung ano dapat ang sabihin. Maraming salamat. Bulong ni Rachel at hinaplos ni Jerome ang kanyang likod. Karapat dapat ito sa'yo, Rachel. Matyaga kang nagtatrabaho at nais naming ipakita sa'yo ang aming pasasalamat. Sana'y makatulong ito sa'yo na makamit mo ang iyong mga pangarap. Ngumiti si Rachel sa kabila ng kanyang mga luha na may bagong simula ng hangarin at kasiyahan. Nagpapasalamat siya sa suporta at pampalakas ng loob na natanggap niya mula kay Jerome at sa mga taong nagbobolontaryo sa charity. Habang nakatayo ang grupo sa labas ng salon, pinanonood nila ang mga manggagawa na naglalagay ng bago at malinis na karatula na may nakasulat na Rachel Salon. Naramdaman ni Rachel ang karangalan at tagumpay habang tinititigan ang karatula. Napagtanto niya na sa wakas ay nagaganap na ang kanyang mga pangarap. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Naiiyak na sabi ni Rachel. Totoo ito, Rachel, at sa'yo lahat ito. Paninigurado ni Jerome. Hindi mapigilan ang ngiti ni Rachel habang lumalapit siya sa pintuan ng salon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kasiyahan. Gusto kong mag-alok ng libreng gupit sa lahat ng mga taong nasa lansangan dito sa ating komunidad at kahit kailan nila kailanganin. Walang tanong na nasambit ang grupo. Nagtinginan sila sa isa't isa at tumango sa pagsang-ayon. Hindi na ako nagulat. Nakangiting sabi ni Jerome. Patuloy ding lumago ang charity at sa wakas ay natagpuan ni Jerome ang kanyang hangarin sa buhay. Natutunan niya ang mamuhay sa lipunang ito. Nagkaroon ng lugar na matatawag na tahanan at isang trabahong mahal niya, ang tumulong sa mga nangangailangan. Ang charity ni na Rachel at Jerome ay nagbigay pag-asa sa mga taong nasa lansangan at pinakita na ang kaunting kabutihan ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Salamat sa pakikinig at ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, huwag kang mapagod sa paggawa ng kabutihan dahil ito ay ugaling dapat hangaan at tularan. Hindi ka man mapansin ngayon, siguradong may gantimpala sa tamang panahon.